So, check natin to. Itong ano, dapat to may 12 volts kung iilaw to. So, meron 12 volts. So, yung kabila natin, ano to yung kabilang side ay signal galing SM. So, bali may steady siyang 12 volts. So, good day mga boss. Meron naman tayong unit dito. Chevrolet Silverado na naman to. Ang unit na gagawin natin. So, kung mapapansin nyo, nag-ilawan yung ABS traction light saka engine light sa cluster panel. So, kung may, saka may ano pa yan, may engine power is reduced na naka-upper sa cluster panel. So, bali ito yung DTC na kuha ko dyan. Ito ko mailaw. So, ito yung code na nakuha ko dyan sa unit na to. Natin. So bali sa engine control module ay P0449 evaporative emission, vent solenoid valve control circuit, bali current yan. Tapos sa brake system control module illumination current din P25A2. Saka may glow plug control module, wala naman itong glow plug kasi gasoline engine to, wala siyang heater plug o glow plug. So ganun din ang binabasa niya sa glow plug control module. Evaporative yung evap na to, saka yung brake system illumination. Ganun din sa transfer case module ng sa transfer case meron din, pero evap pa rin ang binabasa sa brake control module. Sa electronic brake control module ABCM C0514 right rail with speed sensor circuit, balik current. Ganon din sa C116B rear brake pad wear signal high voltage, rear brake pad not possible, rear brake pad wear signal protection time out. Tapos madami siya puro sa rear right rail with speed sensor circuit wiring. Malamang wiring is yun to. So try ko pala munang clear, pero hindi to makiklear ganito yung code. Malabo ilaw. So sa ganitong DTC dito makiklear. So engine off pa, switch on. Try ko lang na i-clear clear DTC kung mabobara siya, pero hindi to makiklear. Ingay naman ng GPS nilang yung sa salida. So try na lang natin, antayin natin matapos. Pero hindi to makiklear. Ayan sa brake system control module hindi maklear. Ayan. Right wheel speed sensor circuit low voltage. So engine start, meron pa rin reduce, engine power is reduced. Wala, hindi mabura. Recheck natin. Yan bumabalik yung evap vent solenoid valve. So check ko muna wiring. So balito yung sa vent solenoid, check natin yung wiring niyan. Kaso meron pa siyang right rear, baka magkakasama siguro to sa vent solenoid saka right rear na wiring, baka naputol. So bali ito dumaan, ni-review ko, tingnan ko. Yan, dumaan dito yung wire ito
Rito. Ito sa right side to. Kasi ito sa rear right side. Kasi may code to. Pero may mga nag-check na rin. Iba kung ba't hindi na tinuloy. Ayun. Chinik nila. Si doon dumaan yung wire. Doon yung sakit. Yun doon ang dugtungan. So bali ito. Ito yung yung wire na yan. Sa right side. So bali ito yung wire na to. So ito. So may mga tanggal na yan Yan baka to. Yan May nag-check na rin. Ewan kung ba't tinatinuloy itong pag-check. Yan Ito tanggal dito. May malaking itatanggal itong fender cover. Yan dahil na ba't tinuloy ang pag-check. Saka dito. Nakita ko bago yung electrical tape. Yan Ano yun? Chinik nila tapos hindi tinuloy. Kasi dito dumaan yung wire na yun. Galing sa likod, pumunta rito dumaan. Tumawid dito sa cross member na to. So dito yung sa left side yung ABCM. Saka yung computer, ECM niya. BCM doon. ABCM saka ECM nito. Yung control module saka yung brake control module. So bali dito muna ka magpo-focus. Dito. Check ko muna to. Tagalin ko muna itong sakit ng benzolinide. So bali ito yung check natin. Check natin itong sakit ng benzolinide kung may 12 volt supply. So ito. So shoutout pala muna kay Brasero DIY. Kay Kian Camilote sa kay Efren Ventura. Shoutout sa inyo boss. Saka sa lahat ng aking subscriber. Shoutout sa inyo lahat. So balik tayo. So check natin to. Itong dapat to may 12 volts kung iilaw to. So meron 12 volts. So yung kabila natin yung kabilang side ay signal galing SM. So bali may steady siyang 12 volts. So okay. Bali sigurang wala nito yung signal galing SM. So bali ito. Review na lang natin yung nila, yung ginawa nila o yung mga pinag-check nila. At ibuksan ulit yung mga pinagbubuksan nila. Review lang tayo. Para hindi na ako magbubukas ng mga para malaman natin kung saan ang putol. Bali ito yung nag-check nila. Hanapin ko lang yung kulay white dun sa part solenoid. Para ma-check natin yung continuity kung hindi putol mula dun sa part solenoid. Mula dun. So naka-ready na yung wire ko pang check. Yan. Mula dun papunta rito kung hindi putol kung busa. So wala kang dito, walang lumusot na solid white. Ingay na compressor. Ito white na may guhit naman tong brown. Ito naman solid white pero naka-twist twisted sa blue with black. Ganun din tong solid blue saka solid white. Wala solid white na nag-iisa. Ito white with green. Ito white with brown. So dito solid white. Solid white. So duman yung wire ito.
So nag-open ako rito. So solid white then. Ito. Check nga ako rito. Baka may pumunta rito. Bumalik pa patang likod. So bumalik yung wire. Wala rito. From socket. Punta rito sa right side. So bumalik. Patang likod. So malamang ito ang problema. So yeah. White. Solid white. Ano? Yan. Saka meron pang itong twisted wire. Ito, meron pa isa. BCM. Yo. Right rear. Bumalik sa likod. Ano, bumalik. Ito yung papuntang harapan. Ano. So wala lumusot dito. Actually ko kanina walang lusot dyan. Papunta sa taas. Ayan. Ito doon. Dito dumaan. Cross member. Punta doon sa SM. Saka sa BCM. Or brake system control module. Hindi na ako nagbukas ng wiring diagram. Siguro kung nagbukas ako ng wiring diagram, hindi na ako magkakalkal. So, ganun din. Kahit nagbukas ako ng wiring diagram, magbubukas pa rin ito. Kasi hanapin ko pa rin yung linya kung saan naputol. So, okay. Check ko pala muna ang dulo nito. Kung meron continuity. So, check natin kung meron na siyang continuity. Ano? So, naka-check ito ang dulo sa kabilang doon sa socket ng port solenoid. Bend solenoid. So, okay. Yan na. Okay na. So, okay na yan. Dugtong na lang yan. Saka okay na yan. Shoutout pala sa nito, sa unang tumingin ng unit na to. Kailangan na lang tiyaga para makita yung kung saan naputol yung wire. Shoutout sa iyo. Kunti tiyaga lang para para makita natin ang problema. So bali ayan, 44 ari muna. So tinipad ko, pero nakainang na yan. So 44 ari naka-open pa yan. So saka ko nalagyan ng tape yan. Saka ating babalutin pag okay na, pag final na siya. So padaring ko muna. Try ko muna i-clear yung DTC kung mamabura. Ngayon check natin kung ma-clear na yung DTC. So 2022 model, high speed scan tayo. So, kailangan lang kasi kailangan sila ng tiyaga na paghahanap. Kasi meron namang color coding tayo sundan. So kailangan natin po tiyagaan sa hanapin kung saan pumunta yung wire. Kahit walang wiring diagram, matitrace pa rin natin kasi meron na siyang color coding. So alam natin kung kung basta alam mo lang kung anong function ng wire, kung saan pumunta yung wire, kung anong signal yon. So less tayo. So okay, pass and failed, right wheel speed sensor, brake. So clear ko lang ito, ito current siya, pero
Itong sa brake pad wire signal circuit, hindi nakakabit yung wire dun. Tinanggal nila yung sa sensor, sa brake pad sensor. So clear ko na lang. Kung makiklear siya. Pag na-clear to, ibig sabihin, okay na. Saka nakaangat tong unit, yung sakyan. Try kong akitin, paandarin natin. So normal na lahat. Check ko paandarin. So napis na lahat doon, yung mga tinanggal ko. Yung mga pinagbabalatan. So napix ko na. So okay na. Nawala na yung engine light, traction light, ABS light, saka yung engine reduce power. Naka-upper sa cluster panel. So wala na. So tingnan ko kung hindi bumalik yung code yung DTC. So rescan tayo. Yan lang. So wala tong walang ito yung brake pad wire signal. Wala yan. Kasi nakatinan ko doon sa rear left side. Wala siya. Wala siyang sensor doon sa brake pad. Kaya hindi ito matanggal-tanggal tong yung DTC na yan na C116B rear brake pad wire signal circuit high voltage. Wala, hindi yung matanggal, hindi yung maklear. Kasi wala sensor. Yun sensor sa pag manipis na yung brake pad. At least yung code sa ABCM na wala na. Isa glow plug na to kanina, meron to pero wala naman tong glow plug. So natanggal na yun, so wala na. Saka yung ABS saka traction engine light wala na, tapos engine reduce power, so wala na rin. Okay na to, problem solved.